Panoorin natin kung gaano kapanatiko, kasinungaling at kahilig sa fake news ang mga DDS o mga kulto ni Digongyo. A few days ago, we posted this comparing the police treatment sa mga protesters noong panahon ni Digongyo, ang poong nasarehas ng mga DDS, at ngayong panahon ni PBBM. Ito ang dalawang footage. Sa kaliwa ang footage noong panahon ni Digongyo at sa kanan naman ang latest protest noong ika-21 ng buwang ito. Now, as for the latest protests, may mga protest spots o areas sa Metro Manila. Lahat ng mga protesta sa EDSA, Luneta at iba pang areas ay generally peaceful, maliban lang sa Recto at Mendiola na inatake di umano ng dalawang main groups, ang DDS at ang mga leftists. Pero ang siste, as usual, umatake ang mga perpetually outraged at low-info voters na DDS na wala naman talagang ipinaglalaban kundi ang mga puon nila sa Davao. May mga DDS na nag-comment tulad nitong si Jun Janda na nagsabing fake news daw ang footage sa panahon ni Duterte dahil kay Pinoy daw yon. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. I'm saying. Isa rin DDS troll itong si Bisaya sa Alemanya. Ayon sa kanya, wala raw ganito sa panahon ni PRRD. At eto pa, mga DDS na allergic sa katotohanan. Eto pang isa na mukhang DDS troll talaga at napakasinungaling na may Facebook name na Thart Tagayan. Sabi niya, sa panahon ni Duterte ang pangyayaring iyan, lahat ng pulis na gumawa ng ganyan, tanggal sa pagkapulis. Pero nung hiningan ng resibo kung may mga tinanggal bang pulis, wala siyang masabi kundi repost lang ng kanilang script. Talo! Sorry. Dito mo talaga makikita na hopeless at wala na talagang pag-asa ang mga DDS. If they lie about a very simple fact that can be easily fact-checked, napakadali nitong i-fact check. Ibig sabihin, irredeemable na sila o wala na silang pag-asa. Parte na talaga sila ng corruption sa bansa. Kasi all they need to do is either search Google or YouTube. Sa YouTube, nandyan ang report ng ABC News 8 taon na ang nakakaraan. This morning, a violent scene outside the U.S. Embassy in Manila. A police van rammed into a group of protesters who had turned violent while demanding U.S. forces leave the Philippines. Nearly a dozen people have been injured. The exact date of the post, October 19th, 2016. Kaninong termino yon? Termino ni Digongyo. Sa video report naman ng GMA7 dated October 20, 2016, mas may detalye tungkol sa protesta ng mga leftist groups sa US Embassy laban sa mga pulis. Samantala, 5 rallyista ang nasa ospital pa rin matapos magkapukpukan at masagasaan pa ng isang police mobile sa tapat ng US Embassy sa Ross Boulevard kahapon. 24 naman ang sugatan sa hanay ng mga pulis. Isang police mobile ang mabilis na nag-atras abante. Napundol ang ilang rallyista. Sa isang punto, nakita pang pumailalim sa police mobile ang isang babaeng demonstrador. Ang iba, nagulungan pa. Pinapatay niyo ba? Mahiya kayo! Sinusubukan po naming panatilihin ang aming hanay nang sila'y magpaputok ng at least isang tear gas. Pagkatapos po nun, ay pinaandar ng napakabilis yung isang police mobile. Nag-atras na abante po siya sa hanay ng mga pambansang minorya. Sa mga hindi pa nakakalimot, ito yung panahong may honeymoon pa ang mga leftist NPA at Digongyo administration. Ito rin yung panahong close pa at appeaser pa si Digongyo sa mga NPA at leftists na tumulong sa kanyang pagkapanalo bilang presidente. Ito rin yung panahong nag-offer pa si Digongyo ng cabinet posts sa mga tropa niyang NPA leaders. Useful idiot nga, di ba? Ganyang kawalang alam si Duterte. He continued to appease ang mga katropa niyang rebelde hanggang sa ika-2 o ika-3 taon ng kanyang termino na tinawag pa niyang kaibigan o friends ang mga komunista.